Bakit po natin to sinabi? Bakit ko po sinabi na ito po ay Duterte vote? Kasi po nagkukwenta kayo ng ilan ba? O kung ilanan po, ganito po ilan po ba ang nanalo? O so far, ilan po yung nananalo? Di ba? Na mga Duterte. So far po, ang mga Duterte po na nananalo ay 5. Di ba? Si Bongo na number 1. Number 2 po si Bato. Ay number 3 po si Bato. At si Villar at si Camille. Si Rodante Marcoleta, pang-7. Tama ba, pang-7? O pang-6 na pala. Nalagpasan niya na po si Lacson. No? Nalagpasan na po ni Rodante Marcoleta si Lacson. Pang-6 na po si Marcoleta. At saka po itong si Villar at saka si Aimee. Yan po, kandidato po natin yan. In fact, guest speaker, hindi, guest candidate. Hindi po pwede nilang sabihin dahil binanatan po nila si Villar. No? Binanatan na po ng admin. Si Aimee Marcos po, humiwalay na po dun sa alyansa. Si Villar naman po, binanatan na. 5 po ang pumasok. Kasi po marami nalulungkot eh. Huwag po kayong malungkot. Talaga pong ganun ang labanan. Politika po to eh. No? Hindi po nasunod yung ating Duterte. Hindi po pumasok. O ngayon po, ilan po pumasok sa administrasyon? 5 lang din. Diba? Tapos may asungot na 2. Huwag po kayong malungkot. Suriin po natin. Ano po ba ang naganap? Ang naganap po, Duterte po ito. Duterte vote po ito. Isinuka po natin yung mga Marcos. Isinuka po ng mga Duterte yung mga nag-traitor sa mga Duterte. Sa maniwala kahit sa hindi, Duterte po ito. Kung 5-5 po, panggulo yung 2. Bakit po tayo panalo? Leading po. Bongo, 25 million. 25.5 million. As of 11:02. 25 million. Sino po pinakamataas nila? Si Tulfo. 16 million. Halos 10 million po. Ang pinakamataas po na boto ng administrasyon, lamang po yung pinakamataas natin boto ng 10 million. Okay. Eto po, mag-real talk po tayo. Si Bongo po, lamang po kay Erwin Tulfo ng kulang-kulang 10 milyon. Diba? Huwag na po natin problemahin muna yan. Dito muna tayo. Sa labanan, yan, okay po yan. Pasok po yan si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Alam niyo po kung bakit sila pumasok? Inatake ba nila yung Duterte? Nagbago po sila eh. Kumain po ng kaldero, umiyak-iyak po si Sharon, no? Si Kiko. Si Bam po tahimik lang. Low profile, hindi po sila bumanat sa mga Duterte. Yung bumira po, last minute, bumira kay Sara Duterte, si Abby Binay, nawala po. Akala ni Abby Binay, mas maano na siya kay Duterte. Ginawa po naman nila lahat, pero never po nilang binanatan yung mga Duterte. Nakita po ninyo yung ano nila? So, yung mga Duterte po, pag nagkulang, teka, kulang pa ako Ayoko naman kay Aimee dahil Marcos yan. Ayoko kay Villar kasi wala kaming tubig. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman bumibiro yung mga yan. Hindi naman, Duterte kung Duterte ka. Kaysa naman iboto ko, ayoko nga kay Villar na iboto natin si Villar para kay BP Sara. Ayoko dyan dahil apektado kami ng prime water. Di ba? Kaisipan ng ganyan. Si Aimee Marcos, ako nakikita ko po yan sa inyo pong mga comments. Kahit na anong mangyari, sorry na lang, hindi ako boboto ng Marcos. Alam nga naman bumoto sila sa kabila. Di ba? Alam nga naman bumoto sila sa kalaban. O eto na lang mga hindi bumabanat. Kasi kumakain lang ng kaldero, kawawa naman. Naawa kay Sharon, fans ni Sharon, etc. Kung talo po ang PDP, mas talo po yung administrasyon. Ikalawa po, hindi po natin maitatanggi na ang midterm election, kahit po nung panahon ni Pinoy, kahit po nung panahon ni Pinoy, yung midterm election, Pinoy na yan Kumbaga, isa po sa pinakabanban na presidente, isa po sa pinakamahinang presidente, naging presidente ng Pilipinas si Pinoy. Kahit po panahon ni Pinoy, nananalo po sa midterm election ang mga bata ng presidente. Kaya nga si Tol Tolentino bumaliktad eh. Di ba? Kasi sa sobrang talino ni Tol, inaral niya
mag-a-administrasyon ako kasi lahat ng administrasyon, panalo yan. Panahon ni Duterte, zero po yung kalaban. Ganun po yun. No? Ganun po ang pagtingin natin dyan. Ito po, hindi lang po tayo basta nanalo. Hindi lang po basta nanalo si Bongo. Tinambakan yung pinakamalakas. Nangunguna lagi, yung pinakamalakas na kandidato nila, tinambakan ni Bongo ng halos 10 milyon. Hindi po threat yan si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Kahit sila po ang tumakbo bilang president at vice president ng mga dilawan, hindi po mananalo yan. Kumbaga salingkit lang po yan eh. Total. Hindi, mamimili ka eh. Gusto mo kompletuhin. Di ba? Puta, kumakain ng kalidero to. Baka naman. Kesa na maiboto ko yung si Abalos. Tignan po ninyo, yung mga kinamuhian po ng mga Duterte. Yung lantad na inayawan ng mga Duterte. Laglag po. Una na si Tod. Si Abalos. Kahit na anong gawing pera ni Abalos, ang daming ginastos ni Abalos, laglag. Yung dalawa mautak. Si Camille Villar at si Jaime Marcos. Ha? Sa huling-huli, isinalba nila yung sarili nila. Huwag na tayong magbulahan. Ginamit nila si BP Sara. Ngayon, gagamitin sila ni BP Sara. Gamitan lang ang politika eh. Di ba? Alam din ni BP Sara, malaki ang chance ng mga to na manalo, kaya sila inendorso. Kaya nga po, more or less, yan na po yung magiging resulta niyan. Di ba? Okay. Bakit po ito Duterte vote? Nakita niyo naman po, iniwan po ng Duterte, no? Iniwan po sa Davao City. Pinagmamalaki po nila yan. Tameme na ngayon lahat na nagmamalaki. Natapos na raw yung dynastia. Binuhusan po. Yung mga taga Davao siguro, alam po ninyo yung sinasabi. Binuhusan po ng ano yan, sa Davao para manalo yung manok nila. Pero wala po yan. No? Okay, isa-isa lang po. Isa-isa lang po problema. Dito lang po muna tayo sa lutasin muna natin yan. Naniniwala ba kayo na Duterte vote po yan? Naniniwala po.